Ngayon, saan na ba tayo? Ngayon, dumito muna tayo, mga bossing, kay Cristina Conti, mga kababayan. Oh, Why do you think they even had ito. Di ba? Ito, kung natatandaan nyo, mga kababayan, nung mga ilang araw lang ho ang nakalipas, yung Senado, meron daw po sila, mga kababayan, na, ano daw yung sa Senado? Meron silang botohan. At ilan nga po doon ang bumoto, majority ang bumoto para ma-house arrest si dating Pangulong Duterte, mga kababayan. Tayo naman po, yung nakita natin, anong botohan ang pinagsasasabi nitong mga senador natin? Hindi ba waste lang yan ng oras at panahon? Bakit to? Mga kababayan, kahit anong botohan po ang gawin nila, wala pong jurisdiction o wala na pong pagkakabind ang Pilipinas at ang ICC, mga bossing. Di ba? Para saan yun? Kasi sabi ng mga ibang DDS, naku, ayan na, ang daming bumoto para ma-house arrest si dating Pangulong Duterte. Ang akala ho nila, kapag ka nagkabotohan ng ganon, rekta na, okay na, nagkabotohan na, panalo na tayo, i-house arrest na etong si Duterte. Di ba? Ganon yung pagkakaintindi ng mga DDS. Ang hindi nila naintindihan, mga boss chief amo, sir, yung botohan na yon ay para makiusap pa din sa ICC. Kaso, ano sabi ng ICC? Wala na daw ho silang pakikinggan kahit sa anong panig pagdating sa usapin ng dating Pangulong Duterte. Pakinggan nyo ho ito, mga kababayan. to come out with a Senate resolution? I mean, they could have stayed silent. But what are you saying here, Attorney Conte, as to why they still came out with such a resolution? I think this is their idea of Philippine politics. It's exerting that you still have power wherever you might call upon. So now there are apparently many of Duterte supporters in the Senate who, here's the thing, no? They could have just inhibited or did not vote even if there were 3 who voted against, because who you daw? Totoo naman ho. At isa sa dahilan kung bakit ganyan ho ang ICC, mga kababayan, dahil nga si Duterte ang humiwalay sa ICC nung panahon nung na-realize niya na iniimbestigahan siya, 2019. Di ba? Kaya yung mga ganitong hakbang, ganitong mga pagkilos, ganitong mga ginagawa ng mga senador natin ho, mga kababayan, sorry, talagang mahuhuyo kayo ng ICC. kayo sa harap ng ICC. There are many statements I see that Correct, sabi ni Virgie Badjola, tama ako. Sino sila? maybe they were just trying to court votes, win over some votes, because at least as to humanitarian detention, they were for Duterte. So this is an eye on 2028. But also there Tapos makikita mo pa isa doon sa mga bumoboto para ma-house arrest si dating Pangulong Duterte, yung co-perpetrator niya o sa madaling salita ho, kasapakat niya. Di ba? Mahuhuyo talaga itong mga to. there's another thing, because this is how we do it in the Philippines. You show your force. Ganito kami kapangyarihan. Tingnan nyo, meron pa kaming kaibigan. But this is not how it works. Mas madidiin pa ho sila dyan. Kung pakakawalan, kung i-house arrest natin ito si dating Pangulong Duterte ng Pilipinas, baka sa mga susunod na araw, wala na to. Di na magpakita ito. No? Kasi kung ano nga, kapag ka may mga interview sila, ang lagi nilang sinasabi is yung tipo bang kinidnap sila . Hanggang ngayon po, ganun pa din ang naratibo ng mga DDS. Kinidnap po sila. Another jurisdiction, the International Criminal Court, is somewhere where we aren't even members of, and will not likely look at legislative branches as
part of their factors in deciding the case. Sabi ni Virgie Badiola, malapit-lapit na boss, magsasama-sama na sila ng poon niyang nasa rehas. Oh, malamang yan. Totoo. Totoo mga kababayan. Sabi ko nga ho sa inyo, kaunting panahon na lang itong sila Bato de la Rosa eh. Onting-onti na lang po mga bossing. So, bakit? Naglabas na yung kaso ni Duterte. Isang linggo bago pa lang ho pumasok itong Oktubre na sinasabi nung iba o sinasabi nung mga mamamahayag na itong buwan na ito ilalabas yung kanilang mga warrant of arrest. O, may kaso na. Tapos kasapakat sila doon. 8 yata yung pangalan na tinakpan dahil iniisip siguro ng ICC baka mga magtago. Di po ba? Oh, ano sunod yun? Warrant of arrest. Attorney Conti, I mean, you've heard the various explanations why these senators voted to support Senate resolution. Isa lang sinasabi nila, Attorney Conti, ito ay tungkol sa isang Pilipino. Na may karapatan. O yan na. Pinatay ko na yung mga ilaw. Okay na sa inyo. Wala nang glass skin. Ang dilim. O yan. O. Tuloy. Na may na kinakailangan pa rin ng pagkalinga, no, in so many words, ng kanyang bansa. What do you make of that? That they are using or they are furthering that thought? Ang ganda ni Carmina, ano? Ganda ni Carmina. Sabi ni Ruel LG, botohan pag-aaksaya ng oras at pondo ng taong bayan. Yun nga ang sabi ni Atty. Cristina Conte. Huyo sila. Sa madaling salita ho, mga kababayan, yung pagbobotohan nila na yon, basura lang po sa ICC. That narrative that even if he's former president, even if he's accused of these alleged crimes against humanity, even if there was bloodshed during his time, that he is, after all of that, still a Filipino. Well, he is a Filipino and no one can deny that. But I think it comes from a point of ignorance because they do not know how the Kasalanan din yan eh. No? Kasalanan din ni Duterte yan, mga kababayan. Bakit to? Nung nalaman niyang iniimbestigahan siya, kumalas siya sa ICC. Pinaramdam niya doon sa mga magrereklamo sa kanya na wala kayong mapapala sa gobyerno ko. Ako kakasuhan nyo, wala kayong mapapala sa gobyerno ko. O yung pangalang pong pagkala sa ICC dahil nalaman niya na iniimbestigahan siya eh. Ngayon yung mga tao na nagrereklamo, sinamahan ni Senator Trillanes sa ICC para magsampa ng kaso, kaya doon po sila pumunta. Nung panahon na yun, tumbaga, maayos pa yung pagkakaband natin sa ICC. Di ba? Yun mga kababayan eh. Kung hindi siya kumala sa ICC, malamang yung mga kaso na yan ay nasa Pilipinas. So, sa Pilipinas, ang ano pa naman, ang luwag-luwag pa naman. Pag sinabi, naku, hihiling po kami ng house arrest sa dating Pangulong Duterte kasi matanda na, ganito, ganyan. Naku, granted agad yan. Hindi naisip ng dating Pangulo yan, ano? Sana hindi niya na lang inano. Sana, tingnan mo, yung mga senador natin, puro mga maka-Duterte. Di ba? Sana, kung hindi niya kinalas yung Pilipinas sa ICC, malamang sa alamang ho, nandito. Dito siya linilitis, hindi doon sa ICC. Tsaka sana, kung hindi niya pinaramdam doon sa mga magkakaso, doon sa mga biktima, doon sa mga pamilya ng biktima, na wala silang mapapala pag kinasuhan siya dito sa Pilipinas o dyan sa Pilipinas. Di sana dyan nakakaso lahat yan. Madali nilang mapakiusapan. House arrest na lang ang dating Pangulo. Ganyan lang ho yun, di ba? ICC works. Calling on the ICC to do its work is a lot different from calling for humanitarian treatment for Duterte. And there are a few senators who even made crazy claims that the ICC did not do this, the ICC
Sabi, ni Virgie, siga-sigaan, hari-harian, bahag naman pala ang buntot ni Digong nyo. Hindi ko na binasa yon, ha?